Mahigit 4,000 residente na ang inilikas dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. At saksi live, si Ian Cruz. Ian? Pia, paglilikas ng nasa 70,000 katao ang maaring maganap sa kasakaling iakyat sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Kaya naman Pia, ngayon pa lang, pinahanda na talaga ng pamahalaang pandalawigan ang mga kakailanganing sasakyan. Ito ang border control point ng pulisya sa bayan ng Santo Domingo, Albay sa extended danger zone na 7 to 8 kilometers mula sa Bulkang Mayon. Naglatag ng checkpoint para mabilis masabihan at maialis ang mga nakatira rito sakaling iakyat sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Kapag nasa Alert Level 4, posible ang pagputok ng bulkan anumang oras at maaaring palawigin ang danger zone sa 10 kilometro o mahigit pa mula sa Summit Crater. Ang 72 anyo sa Sinilda na nakatira malapit sa border control point, handa raw sakaling palikasin. Siyempre, tanggap. Nakakatakot naman yan. Maraming namatay na sa Mayon na yun. Siyempre, aalis kami. Nag-abiso ang FIVOX kahapon na mula 10 oras ng gabi ng Sabado hanggang bago magtanghali kahapon, tumaas pa ang seismic energy ng Bulkang Mayon. Sabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, posibleng may episode daw ng magma recharge ang Mayon. Bagamat tumigil na ang naobserbahang pagtaas ng seismic energy, posible pa rin na magdulot ito ng pagpapatuloy ng eruptive activity ng bulkan, gaya ng madalas na rock falls at pagdaloy ng uson. Nasa 70,000 residente ang kailangang ilikas kapag inakyat sa Alert Level 4 ang bulkan. We have to prepare, number one, yung mobility. So we need trucks or any form of vehicle na pwede sa maramihan or sa mga pamilya. Ang bayan ng Malilipot na nasa 6-kilometer danger zone, mayroong 406 families o mahigit 1,500 na individual na evacuees. Sa San Jose Elementary School, nasa 200 pamilya ang nananatili. Sapat daw pangailangan pero may mga evacuee nang nagkakasakit. Ang 3 taong gulang na si Nino, nilalagnat at sinisipon, kaya nagpa-check up na sa clinic ng evacuation center. Sa siguro po sa ulan, naaambunan kasi lumalabas. Galing kami sa Kalbayog nung nag-evacuation, maulan na gabi. Sa DOH namin, may mga naman sila. Naglalagay sila ng rooms dapat na medyo dapat hindi makahalo din sa mga karamihan ng mga bata. Dapat mga gano'n. Ina-isolate sila? Oo. May pagkakataong nawalan ng kuryente sa evacuation center. Mainit kasi siyempre maraming evacuate. So, mainit yung kuryente lang talaga ang problema dito. Ng mga bata pag mainit nag-iiyakan sila. May inaayos sa Tent City sa bakanteng lote sa San Jose para hindi na sana gamitin ng mga evacuee ang paaralan. Wala kaming trabaho ngayon, binigyan kami ng trabaho. Kahit paano madagdagan yung income, magkakatulong pa kami sa mga ibang evacuees na malilipat dito. Pero sabi ng alkalde ng Malilipot, dahil sa banta ng LPA, baka hindi pa nila palipatan ang mga tent kahit mabuo na ito. Kanina lang, malakas ang ulan dito sa Albay. Huwag na muna namin ilipat. Doon na muna sila sa mga schools. Dahil pag nandyan sila sa tent, mahihirapan naman sila pag umulan. Pia, ngayong nasa Alert Level 3 ang status ng bulkan ay nasa mahigit 4,000 nga ang mga residenteng inilikas mula dun sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya naman patuloy na humahanap ng permanenteng solusyon ang mga LGU para wala nang kailangang tumira at wala nang kailangang ilikas mula nga doon sa loob ng permanent danger zone. Live mula dito sa Albay para sa GMA Integrated News. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.